po sa ating lahat at ang aking isi-share today is ay ang kaligtasan. Ito ay mababasa sa Ephesians chapter 2 verse 8 at Romans chapter 10 9 to 10. Ano ang kaligtasan? Ito ang itinadhanang kaparaanan ng Diyos ayon sa kanyang magandang plano sa atin. Tayo ay maligtas sa kapangyarihan at kabayaran ng kasalanan. Ito ay ang kamatayan. Ang katubusan para sa mga naniniwala kay Hesukristo, sapagkat sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit, ang Kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Ito ay mababasa po sa Acts chapter 4 verse 12. Bakit kailangan natin ang kaligtasan? Sapagkat lahat ay nagkasala. Ayon sa Romans chapter 3 verse 23, ang lahat ay nagkasala at kapos sa kalhatian ng Diyos. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ang Romans chapter 6 verse 23 ay nagsasabi na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya dapat tayong maligtas sa kapahamakan at kamatayang walang hanggan. Paraan para maligtas. Una, sumunod. Bagamat siya ang anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahalagahan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At naganap niya ito at siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumunod sa kanya. Mababasa po siya sa Hebrew chapter 5, 8 to 9. Pangalawa, manampalataya. Hindi kinalugdan ng Diyos ang hindi nananalig. Ang tunay na kahulugan ng pagsunod, nananalig sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumapit sa Diyos ay maniwalang may Diyos at siya ay magbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ito ay mababasa sa Hebrew chapter 11 verse 6 at Romans chapter 1 verse 6. Magsisi, habang panahon di pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayon ay iniutos niya na magsisi sila at talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Ito ay mababasa po sa Acts chapter 17 verse 30. Ipahayag na si Hesukristo ay Diyos sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawalang sala at nagpahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naligtas. Mababasa po ito sa Romans chapter 10 verse 10. Tanggapin si Hesukristo, nakatayo ako sa labas ng pintuan, kumakatok. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkakasalo kaming kakain. Mababasa po ito sa Pahayag chapter 3 verse 20. So tingnan nyo dito, tanggapin. Si Hesukristo ay nakatayo sa labas ng pintuan at kumakatok. Yung pagkatok po, yun yung mga nagpipreach. Sila po yung mga nagpapayag ng mga salita ni Lord. Kung ating pong pagbubuksan, ibig sabihin yung pagbubuksan is pakikinggan. At kung tinig at bubuksan at ako'y papasok sa kanyang tahanan, yung tahanan, ibig sabihin po yung heart, your heart. Yung heart mo po at magkakasalong kakain. Alam niyo po yung pagpapayag ng mga nagsasabi na yun po yung instrumento ni Lord na ginagamit para kaparaanan para po tayo lahat ay mailigtas. Sino ang maaring tumanggap ng kaligtasan? Una, ang mga sumasampalataya kay Hesukristo. So mababasa po dyan sa John 3:16. Yeah, for God so loved the world
give us the only begotten Son who believes. So, yung mga naniniwala lang po. Ang mga makasalanan, ito yung mga mababasa po sa Romans chapter 5 verse 8 naman po. Ang nananalig kay Jesus sa John 1 verse 2:12. So, dito po, napakahalaga po yung ating kaligtasan, guys. Dahil ito po yung ating talagang mission ni Lord sa buhay natin, na which is nagawa po niya. Tayo lang po yung kanyang, kumbaga ngayon yung henerasyon natin, tayo yung magpapatuloy kung ano yung pong ibinilin po niya nung sinauna. Sabi nga po, hindi po ba? Go and make disciples. So, ibig sabihin ng go and make disciples, hindi lang po sa isang congregation. All nations. So, ibig sabihin, iba't ibang lugar po. So, hanggang dito na lamang po at mapagpalang araw po sa ating lahat.